Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Blizzard versus Tulala. Tapos na tayo sa bargain samsaman tournament. Tapos na tayo sa flip top isa buhay 2025. Ngayon balik tayo zoning. Marami pa tayong battles dito sa zoning na hindi pa napapanood. At gusto ko, habang hindi pa na-upload yung Ahon 16 battles, maging updated ako dito sa mga battles na hindi ko pa nare-review dito sa flip top. Ang dami pa nito, tangina, sobrang dami pang battles, sobrang dami ko pang hindi napapanood, sobrang dami ko pang hindi nare-review. Sobrang dami na rin nating video, nasa 1,200 videos na tayo, pero feeling ko kulang pa. Feeling ko marami pa akong hindi napapanood. Kaya ayun, iisa-isahin natin 'yan. At hindi ko alam kung kailan tayo maging updated, pero ayun, marami tayong nire-review. Motus, FRBL, Flip Top, Bargain, Pulo. Ano pa? Yung mga alam ko marami pang susulpot na mga liga na mare-review. Pero sa ngayon, eto muna tayo. Blizzard versus Tulala. Actually, dapat re-reviewin ko na to before kasi nag-trend to na ang ganda daw ng battle. Kakaibang Tulala daw yon, ang lakas daw. Basta marami akong nababasang komento sa battle na to. At gusto ko sana yung sabayan yung hype, pero ayun na nag-focus tayo sa bargain nitong nakaraang linggo. Pero ito, balik tayo. Blizzard versus Tulala. Zoning, umpisa na natin. Di na ako magbibigay ng insights. Game. Si Tulala, pakinggan natin. Game. Unang banat, zoning 20, Tulala. Nocturnal pala. Man, salamat. Nocturnal. Parteta ng lampeta ka. Walang kwenta. Pasalamat ka. Gusto to ni Anigma na parabang bangketa. Tang ina comedy, no? Ang tarya. Ano ang gamit? Plastic labo. Ako yung pangaalipusta sa mga baklang malalakas mang asar. Arbintado. Ganito itsura ng pagtumangkad yung mga Arbintado. Parang familiar sa akin yung Arbintado na yan. plastic labo. Ako yung pangaalipusta sa mga baklang malalakas mang asar. Arbintado. Ganito itsura ng pagtumangkad yung mga unano sa Batang Quiapo. Sana yung mga relihista at kapulisan sa loob ng bahay nyo mag-riot. Pag nag... Gago. Ano yun? Gago. Pag nagkaroon ng pakpak yung mga ilibate sa mukha mo, dumapo! Matagal ng joke yun, yung elepante pag lumipad yung elepante, sana dapuan ka, mga ganong ano. Alam mo, matagal ng joke yun Yung katangahan mo sa buhay at pananaw. Pag nagkaroon ng pakpak yung mga ilibate sa mukha mo, dumapo! Yung katangahan mo sa buhay at pananaw mo sa battle rap, maghalong maglaho, rapidong nakakain ng maalat at kampurado! Hindi ka marunong tumula, taka-taka ka lang mang asar. Kaluluwang ligaw, kailangan mo ng dasal.
dasal sa Latin, banal kang nagsasalsal. Kasing itim mo yung puday ni Gloria Macapagal! Paano niya nalaman? Sal, kasing itim mo yung puday ni Gloria Macapagal! Kupal. Tanga-tangang halaman bobo ka mamukadkad. Abstraktong Tagalog ex Bisaya habang kinakain mo yung butas ng puno ng saging, kinakantot mo yung pagpag. Tain na bali. Putak ina ng mukha mo, no? Parang Gago. buhok ko buhaghag. Nababaliw ah. Putak ina ng buong itsura mo, no? Mukha kang nalaglag. Tama na ang biruan. Huwag na tayo magsisihan kung sino bang dapat sisihin. Hindi pa ganap. Alimpungat, kailangan mong magising. Manghinayang kang makita ang di mo kayang sabihin. Yung mga di mo binabasang libro ay kusa kung kayang isipin. Gusto mong nguso ng shotgun ni Kurt Cobain na lang ang iyong silipin. Tiyak kong magdurugo at aking pipilitin. Kahit balik ta rin maaalala mong isipin na ang alaala ng alila ay memorya ng alipin! Ulit. Balik Ulit. ta rin maaalala mong isipin na ang alaala ng Alaala ng alila ay alila. memorya ng alipin! Oh, tama naman. Kahit ganong kataas ang pinanggalingan pababa ka bubulusok, hindi to kalangitan ng mga ulap, ito'y angkan ng mga usok. Blizzard! Yan ang lalamig mong damdamin ng sa puso mo tutupok hanggang yung mga baon mong mga gunbars ay sasin dito mo itutok! Nasa wastong gulang ka na ng iyong pagkukunwari. Sinunog na ng pasimuno-simuno itong aking pala. Ay, putang ina mo! Nasa wastong gulang ka na ng iyong pagkukunwari. Sinunog na ng pasimunong-simuno ito aking panaguri. Mumuti ang paningin nitong mga panamuti. Ngayon, kalam ko na, unasan. Ngayong alam ko na kung nasaan ako. Anong akala nyo di? Sobra-sobra kang kulang-kulang. Bobo ka magsukli. Ganito. Sobra-sobra kang kulang-kulang, bobo ka magsukli. Ganito itsura ng... Putang ina talaga! Sobra-sobra kang kulang-kulang, bobo ka magsukli. Ganito itsura ng anak pagkuba ay nabuntis. Kamukha mo yung mga humahabol sa apokalipto tapos bigla kitang sinumpit. Linya na ni ano yun, 'di ba? Yung kamukha mo yung umabot sa Apokalipto. Alam ko may nagamit na ang linya na yun eh. Hindi ko lang sure kung si Slack One. Linya ni Slack One kay kay J Black, 'di ba? Panoorin niyo 'yun. Basta si J Black yung sinabihan nun eh. Alam ko Slack One. Kamukha mo yung mga humahabol sa apokalipto tapos bigla kitang sinumpit. Akala mo bonsai ka... Ay! Akala mo full grown ka na marijuana, gago bonsai ka na lagundi. Tulala, lala, lime! Okay. Gusto kong bigyan ng malaking shoutout si Tulala dito. Pinilit niyang ibahin yung estilo niya. Kasi, na-review na natin si Tulala eh. Laban niya kay... Kano bang laban niya yun? Basta yung dalawang battles ni Tulala na na-review na natin yun. Hindi siya ganun ka, yung structure ng sulat kasi ni Tulala, poetry, lyrical or lyricism. Poetry, lyricism, tsaka technical. Ayun eh. Yun yung
yun yung structure ng sulat ni Tulala, 'di ba? Ngayon, hinaluan na niya ng comedy. 'Di ba? Ang angas lang kasi nag-complement sa kanya. Ang angas lang kasi nag-mix sa estilo niya. Ang angas lang kasi naging epektibo. 'Di ba? So, ang ganda lang sa akin nung pagkakahalo ni Tulala dun sa mga estilo na ginamit niya dito. Comedy, entertainment, 'di ba? Tapos andun pa rin yung poetry, andun pa rin yung lyricism, andun pa rin yung technical, 'di ba? Ang daming ang daming elements nun, men. At naaagulat lang kasi yung stage presence ni Tulala, na siya, hindi na siya tulad dati na natutulugan, pinapakinggan lang, 'di ba? Pero ngayon, aabangan mo ako, real talk. Nagustuhan ko yung round 1 ni Tulala at kaabang-abang kung ano yung gagawin niya sa rounds 2 and 3. Unlike before na monotone lang si Tulala, may mga choke, tapos hindi pa ganoon may malalalim yung mga references na ginagamit niya, hindi ganoon hindi na-appreciate yung ibang lines, 'di ba? Kaya parang nagiging dragging, kaya parang yung iba hindi na inaabangan kung ano yung next round. Pero ngayon, bawing-bawi si Tulala kasi lahat nag-level up, 'di ba? Round 1 niya, itong round 1 niya, sobrang ganda nung mixed up ng elements, ng styles. Tapos, to be honest, kaabang-abang yung magiging round 2 niya. Ano pa yung gagawin ni Tulala sa dalawang round, 'di ba? So, yun yung question. At yun naman yung kailangan tibagin ni Blizzard dito. Kailangan niyang kasi nakitulala yung momentum eh. So, kailangan ni Blizzard na makuha yung momentum sa pamamagitan syempre ng mas epektibong mga references, 'di ba? So, yun, tignan natin. Ang inan to. Tangina mo. Shit. Nasar mo akong pangit. Ay, sos. Ikaw, member ka ng F4. Ikaw si Downing Source. Ina, game? Knock-knock. Tulala. Humingi ako sa langit ng isang game. Kumusta na, Dalorax? Sa wakas, nagpalit ka na ng kulay ng hairdo. Real talk, nung laban yun ni Saipa, mukha kang vintage na brand new. Dilaw yung buhok, tas nakapalda. Agaw atensyon ka sa venue. May kamukha ka nun sa video Second game sight Yung yun madalas magsabi ng thank you. Happy machine gun. Sa Metal Slug yan, sa Metal Slug. Wait, may mga nakalaro pa ba noon? May mga nakaabot pa ba noon? Isang solidong laro 'yon, no, Metal Slug. Ang sarap nun adikin. Tangina ng Metal Slug na 'yan. Shout out. Siya nga pala si Ala Lutz. Estilo niya may pagka Holocaust. Pormahan niya may pagka 90s, tas yung bigote pang Mario Bros. Out of this world yung mga linya dahil sa pagiging unorthodox, pero pag nagchuchok, panay siya bigla siya nagiging Autobots. Sabi na eh. Oo, sa Cavite, binansagan siyang Super Mario. Ayun ang alias ng putang inan to. Paano mahilig ka daw sa kabute, tapos dumudurog ka pa ng bato? Bars. Nice one. Naadap mo na yung estilo ni Emar Hindi mo ba napagtanto? Konti na... Ang ganda nun Ang ganda nung si Emily na yun. Ang ganda ng reference. 'Di ba? Ang galing ni Blizzard sa part na yun. Naadap mo na yung... Paano mahilig ka daw sa kabute, tapos dumudurog ka pa ng bato? Galing. Naadap mo na yung estilo ni Emar Hindi mo ba napagtanto? Konti na lang, malapit ka na rin maglakad ng paganto. Favorite niyang vowel?
Nasaan na ba ako, puta rages? Ikaw lang yung kilala kong naliligaw kahit hindi umaalis. Kada laban mo, lagi kang nawawala. Si boss, sobra nang naiinis. Boss, next time, bago mo to bigyan ng laban, kabitan mo ng GPS. Paano? Panay ang salang bago sumalang. Yan ang palagi niyang routine. Pag naka-otab, napakasipag, ang dami niyang kayang gawin. Matino naman to kung iisipin. Kaso pag nakadroga, nakakaaning. Tinatanggalan niya ng takip yung asin, tas inaabangan niya kung lalanggamin. Praning. Tradisyon nila sa ingay likha, mag-islaman. O ganun sila mag-celebrate. Muntik pa tamaan si Boss Ari kasi sa bungguan mga nakakonsentrate. Kung ano-ano pinagagagawa, kala mo mga nagrarambulang inmate. Oras na magpatugtog na ng owa! Owa! Bigla silang nagiging Beyblade. Okay, tawa ko dun ah. Tugtog na ng owa! Owa! Bigla silang nagiging Beyblade. Ayos, ayos. Bawi! 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 Yo, kada may laban si Bitrom, nakasuporta siya palagi. Kaso hindi siya nag-champion ng finals kasi kasalanan nitong kapre. Pakiramdam niya may sabotahe, pues ano ba talaga ang mga nangyari? Magmumukha tong podcast ni Batas kasi mamaya pag-usapan natin pare. Yeah! Tangina, ito ata yung pinakamalakas na Blizzard na round 1 ni Blizzard na napanood ko dito sa Flip Top ah. Siyempre ibang usapan yung underground battles ni Blizzard. Ayun. Tangina, nagulat ako dun sa reference na ginamit niya, yung ingay likha, islaman, tapos yung Beyblade. Yung punchline na yun, puta. Ang ganda eh. 'Di ba? Kasi di naman natin alam kung ano yung ganap or nangyayari sa grupo nila. Pero ang ganda nung pagkaka-deliver ni Blizzard dun sa ano na yon, sa punchline na yon. 'Di ba? Sobrang convincing at yung punchline niya jokes eh, kaya 'di ba? Simile na joke, tapos yun, sobrang kinagat ng tao yun. Kahit ako natawa ako doon, kahit sila M-Site doon sa gilid, tawang-tawa. Malakas yung pinakita ni Tulala. Nagulat ako sa estilo na pinakita niya sa unang ikot kasi mixture na ng iba't ibang estilo. Unlike sa previous battles ni Tulala na nagfo-focus siya sa isang estilo, monotone kumbaga. Pero ito colorful na yung round 1 ni Tulala. Pero yung Blizzard, alam mo yun, ang ganda ng counter. Gaya ng sinabi ko sa inyo bago tayo mag-start, kailangan ni Blizzard kunin yung standard, yung momentum, kasi nakuha ni Tulala eh. Nakapag-set si Tulala na ganito yung standard ng battle natin. Pero anong nangyari, hinigitan ni Blizzard yung sinasabing performance, yung sinasabing standard ni Tulala, at ayun, sobrang naging epektibo, sobrang naging alam mo yun, sobrang kumunik eh, 'di ba? Yung halos lahat ng binitawan ni Blizzard para kay Tulala tumatama. Kaya ayun, para sa akin it's a 10-9, 10-8, 9-8. It's a 9-8 in favor of Blizzard. Para sa akin mas kung entertainment pareha sila, pero sa tingin ko mas entertainable si Blizzard doon kasi structured siya. Yung kay Tulala kasi alam mo yun, structured din naman pero unorthodox kasi si Tulala eh. So sa akin mas well constructed lang talaga si Blizzard dito. Yun lang opinion ko lang naman. So I'll go with Blizzard sa round 1, 9-8. Round 2. Ganda. Ganda ng amoy. Bakit mo pa tinuloy? Abuloy to sa anak ni Kabuloy.
Bakit nangamoy? Tira mo na aluhoy ako ang salpak na mukha kang bulbol. Talaga ba? Totoo? Sinasabi mo? Eh paano yan? Di ako nagsasabu. Eh. Ano ba? Paano ba kuwanan ng shabu sa Rizal, pre? Pumunta ako dun eh. Nakaraan, di ba? Taguig, Pasig. Tapos Rizal. Walang kuwanan, walang shabu sa Rizal. Ingay. Ayoko na sabayan yung aking kuya mo. Okay na yun, di ba? Hiling mo maipaglaro sa kuting. Magtyagang kalmutin. May mga bagay sa mundong ito na kahit na solidong bato ay kayang talunin ng gunting. Kadilimang nagpapaliwanag, susuklian kang kulimlim, hulyo madyagang nawalan ng ligayang, naghihiganti sa may ungpin. Saglit na kinalasan ang katinuan, nag-aastral na tong aspin, traidor ka pa sa mga traidor, bantay sa lakay ka na balimbing. Parang nilaban nyo ng dakdakan ng tulaan ng salbakuta kay Axel Pinpin. Ang iyong utak ay mas maliit pa sa daliri ng duwende kung magkasingsing. Kaya kayo, Murder, death, kill. Yung nasa likod ni Tulala. So, kagrupo niya si Aklas. Diba murder, death, kill si Aklas? Diba? sabog ulo pati laman, mukha kang na pala adan, Mukha kang na pala adan, magnanakaw sa ng biro sa katatawanan, ay kawatan, magsasakang itinanim sa sarili nitong sakahan, mga mahilig mamaril, simulan natin pagkakasahan, kasi sariwang sugat siya na di nagdurugo. Kahit buhay kang ilibing, di ka mabubulok. Kalat-kalat na usaping hindi nabubuo. Ikaw ang igibing, hindi napupuno. Taimtim na revolusyong hindi nagpupusok. Ayan siya, Battle emsing hindi nagtutudo. Isang makatang kumakain ng kanya sariling panalangin. Hipokrito! Kaluluwa mo ang gusto kong iimbalsa mo. Humahaba na ang baha. Isalba mo ang balsa mo. Pinasa mo ang sapa mo. Ang lakas ng sapak mo. Wala na ang lawa mo. Dami naglalaway sa minana mo. Ang gulo ng logo ko. Bolo to sa lobo mo. Angat siya sa katangahan. Kasi sobra-sobrang bobo mo. Pukin ang ina mo ka, Blizzard. Ang bobo-bobo mo. Pero mabait at mahiwaga sana akong kaibigan. Totoro. Magaling din akong mamasa. Koro ko! Koro ko. Ulul! Makasakit ang katotohanan ng totoong bulul kang mga awit, di pwedeng magkoro to. Pasaway lang kitang anak, oo, ikaw si Boruto. Pukin ang ina mo, Eugene! Isa rin ako sa mga lolo mo! Time? Ganitong mga kabobo, patuloy binoboto to. Kung bulok na ang sistema, pues ako ang molo to! Lugogi! Nagkalat! Nagdidilang demonyo sa Nagkalat. labi ng mga anghel. Ganyan magsali ng apoy sa lumilipad na mga papel. Pinilit mo pang pumalag sa akin yung mukha mong iwi. Di ba papansin ka sa nung laban namin ni James Overman? Walisin mo ulit! Time! Ayun, yung round 2 ni Tulala, ito yung ganitong estilo yung pinakita ni Tulala doon sa mga previous battle na. Siguro may konting pitik lang dito kasi may mga halong mga jokes, may mga entertainment, pero ang highlight is yung pagiging technical, lyrical ni Tulala dito, 'di ba? Which is, ayun yung ganitong estilo yung pinakita niya sa mga previous battles niya. So, in other words, yung round 1 ni Tulala was way better compare to this round. Kasi yung round 1 ni Tulala,
colorful yun para sa akin. Pagdating sa round 2, sabihin nating hindi naman masyadong technical kasi may halo pa rin naman na mga comedy. Pero ang highlight was yung mismong estilo. Nangibabaw yung estilo ni Tulala dito eh. Unlike dun sa round 1 na nag-compliment. Gets nyo? Ano lang yun? Simpleng judgment lang. Simpleng hatol lang. Sana naintindihan nyo yun. So, ayun. Proceed tayo kay Blizzard. Ayun. Mas malakas yung round 1 na performance ni Tulala compare dito sa round 2. Okay? Yun lang. Ganun lang. Nagkalat ka pa. Ang inan to. Modus. Gago, hindi ko wawalisin yan. Wala tayo sa modus. Gago, ikaw magwalis niyan mamaya. Ang ina mo. Okay, yung modus na yon. Gasgas na rhyme na yon, no? Gasgas na rhyme na yon. Game! She got smile when I see it to me when I... Pinalabas ka ni Beatroom nung finals. Ang resulta, pamek! Hindi siya nagwagi. Kundi sana umiksena itong putakte, si GL sana yung nasawi. Si GL sana yung nasawi. Nung yung sumayaw kayo ni Beatroom ng bakte, halos pagsisihan niya sa huli. Pagtapos niyang palabasin si Tulala, ayun, Tulala si Beatroom pag-uwi. Pansin nyo, after netong sumayaw, biglang nag-choke si Beatroom. Puta, bumara yung candy. Yung sayaw mo kasi, puro ganon. Parang yung cactus na panakot sa baby. Pagdating sa battle, di maasahan. Pero sa dance floor, laging ready. Siguro ikaw yung nag-viral na Serbian dancing lady. Pero wag ka nagbebenta yan ng alak. Ang pangalan, Tulala Brandy. Sa event, lagi niyang inaalok. Ang kaso, mas masarap yung flip-top beer, kaya yung alak niya hindi pumapatok. Kapag yung alak niya na-expire, nire-recycle ni Punggok. Yung mga bote ng alak, ginagawa niyang molotov. Nag-assemble yan ng molotov, piso isa. Wala pang 1 minute, sobrang bilis. Pumapaldo siya sa ganyang gawain, kaya hindi siya umaalis. Malaki nga kinita niya noong September 21 eh. Huwag ka na magdahilan, Mr. Papa Beach. Ikaw yung nagbenta sa mga kupal na nagsunog sa may Ayala Bridge. Umamin ka. Yung paggawa ng ganyang bagay kupal ka, kapahamakan lang yung nadadala. Wala siyang pake sa kapakanan ng iba, basta meron siyang napapala. Naalala mo pa yung singkit na binatilyo sa rally? Pamangkin yun ni Tulala. Ang angas-angas kung makapagwala, tas nung nahuli, biglang nawawala. Okay, nakita ko yun. Nasaan na ba ako? Nakita ko yun. Sabi nila kasing galing mo daw si Katana. Oo, pero before. Paano pumalis siya? Pag-ahon, di kasi marunong mag-minor. Boss, itapat mo nga to kay Emar para madala naman tong bopol. Pero kung di available si Emar, itapat mo kay 144. Itapat mo kay 144. Shit. Ano nakakatawa dito? Tangina mo, Blizzard. Pag walang sulat, naglalabas ng radyo. Flute, praning. Yung trip mo minsan, di ko mawari. Mahilig ka sa dancing, pati sa music. Dati ka bang teacher sa MAPE? Pero sige, sumayaw ka lang. Galingan mo yung bawat setup. Kahit daanin mo ko sa indak, ako pa rin na mag-step up. Putang ina ni Blizzard. Kupal na rin eh, no? Blizzard pa rin yung round 2 para sa akin. Blizzard pa rin yun. Walang duda. Tangina, Blizzard pa rin yun. Doon lang sa second half. Doon lang sa paglabas niya ng flute, 'di ba? Although lumalamang na si Blizzard sa first half in terms of punchlines, pero dumidikit lang eh. Hindi niya masyadong maiwan yung performance ni Tulala. Sabi ko nga, ang choices ko kanina talaga is either tabla or Blizzard. Doon lang sa dalawa. Pero yun, nakuha ni Blizzard yung effectivity or effectiveness dun sa latter part eh. Lalo na yung sa flute, 'di ba? Ayun, sabihin nating
dikit yung... Hindi, mas dikit to eh. Kasi pares, ano eh, shit, ang hirap mag-explain. Ba't kasi naging ganito? Humina si Blizzard eh. Humina. Compare sa round 1 niya, kay Tulala naman, parehas lang, no? Yung round, may parehas ano eh, parehas may mga, alam mo kung may stutter si Tulala, may choke nga si Tulala dun sa ano eh, sa round 1 eh. 'Di ba? Pero binigyan ko ng 8 puntos si Tulala dun sa round 1 kasi nagustuhan ko yung pagmix niya ng mga ng estilo, ng elements dun ng battle. Pagdating sa round 2, naging monotone ulit si Tulala, nagstick siya sa estilo niya, nawala yung comedy or nawala yung comedic approach, 'di ba? Kaya bibigyan ko ng konting para sa akin bumaba yung performance level. So bibigyan ko ng 7 points si Tulala dito. Si Blizzard bumaba din, 'di ba? Sabi ko nga sa latter part na nakuha ni Tulala ni Blizzard yung momentum. Pero gapang naman yon. Ginagapang naman ni Blizzard yung in terms of punchlines, in terms of mga references. Lumalamang na siya doon. Pero hindi niya talaga totally maiwan yung round 2 ni Tulala. Pero nung yung bandang dulo, doon na umalagwa si Blizzard. At feeling ko, isa yon sa mga dahilan kung bakit lumamang si Blizzard sa battle na to. Okay, 9-8 sa round 1, 8-7 sa round 2. That's 17 to 15. Rounds 1 and 2, Blizzard yon. Round 3. Gago. Kataigig! Tula! Kataigig! Ako! Ako yung maril na ako! Kataigig! Ang tula! Kataigig! Gago. Gago nag-toothbrush. Bilog, Ayop. sirkel, tatsulok, bulok, gaya-gaya ng tunog. Hayop. Bulkan ka. Kasi sa bola na tinambol kasi bulbul ka. Bumaba na ako sa level mo, putang ina mo, bulbul ka. Ang baon ng hininga ko, mas mabaho yung hininga mo. Puki ng ina mo. Mukha kang wala kang mukha. Ano ba to? Ganito na lang, puki ng ina mo. Hay! Pagod mo lumabas sa mga tanga talaga eh, no? Ilang beses na ako lumalabas sa mga tanga. Pansin nyo, mula nung pumasok ako sa flip top, puro mga tanga. Subukan nyong bigyan boss ng mga tumutula talaga. Yun. Bulbul! Okay nang ina mo, sabi ko na nga ba, kala ko mas malaki yung trotot na dadalin mo, yung liit. Kung may tinik, kung tuyot ang lalamunan, gigripuhan kita dyan. Yung bayan mong anggono, pabanguhin mo naman. Yung nire-representa mong binangonan, ibangon mo naman. Talas-talasan mo yung mga dinudura mo. Taga-Rizal ka pa naman! Babayaran kanyang boto halagang 500. Anigma na nakita ko na si Judas, oh. Sige nga, halik ka dyan. Pakisabihan po, industrialismo, na ang pagtakas ay maling daan. At sabihan din si Lucas na sabik na ang aking mga paro-paro sa tiyan. Kung nagbubuntong ka na hininga, hindi kita dudugtungan. Ikakalang ko yung mukha mo sa espalto, tsaka kita tutungtungan. Ihuhulog ko yung sabon, tas papapulot ko sa'yo, tsaka kita Joke lang, walang palaman.
Dahan-dahan kung iguguhit ang malungkot na kapayapaan, ikay armas panggera ngunit di binabalahan. Di binabalahan. Ah! Dahan-dahan ko na iguguhit ang malungkot na kapayapaan, ikay armas panggera ngunit di binabalahan. Dragon na lumalamon sa buwan ng kabilugan habang nanatili kang supot sa panahon ng kalibugan. Pag nilaliman, pinag-iisipan. Pag pinag-isipan, pinandidirihan. Tao lang din naman ang gumagawa ng bangungot niyang mapapanaginipan. Paikot-ikot, kaliwat kanan, animoy nagkaipuhan. Nag-aabang siya ng lumaglag na bayaba sa puno ng kaimituhan. Ang iyong pangit na simula ay may magandang katapusan. Daigdig ko ang dadaig sa iyong buong sanlibutan. Uulit-ulitin ko kung di nyo naintindihan. Walang kabuluhan ang mga walang kabulukan, pagkat walang kabulukan ang mga walang kabuluhan. Itong batas, baligtarin mo man iyong suot, ligaw ka pa rin. Butiting kaning naligaw sa dagat ng mga pating. Mahalin mo man sariling wika ay malansa ka pa rin. Lumingon sa pinanggalingang natinik ng malagim. Itong batas ng kalikasan aking babaligtarin. Na libre lang ang mabigo, magastos kong tutuparin. Time! Okay, sige. Tuloy na tayo kay Blizzard kasi starter si Tulala dito. Tapos, ayun na. Ito na yung rounds 2 and 3. Same approach na more on technical na yung ano niya, structure ng sulat ni Tulala dito. Unlike sa round 1 yung pinakamalakas ni Tulala. Para sa akin, epektibo si Tulala sa ganong approach eh. 'Di ba? Wala daw palaman. Putang ina mo, sabog. Eh, nandyan siguro yung talas. Hanapin mo, pinalaman niya sa sabon. Joke lang. Allergic to sa mga nagpapatawa. Grabe. Ayaw niya nakikitang masaya yung mga tao. Kaya pala tinatapat ka ni Boss Arik sa mga komedyante. Kasi gusto niya, mas ma-high blood ka palalo. Isa ka kasing maoy na may bigote. Ano to, lip cream at katanang pinaghalo? Ganito ang kalalabasan pag sa Cavite lumaki si Jack Sparrow. Para ka si Jack Sparrow kasi yung outfit mo pampirata. Nasa iyo ang katangian ng mga isabuhay finalists. Doon pa lang panalo ka na. Pero ba't palagi ka malungkot? Di mo ba gusto yung binigay sa yung pamana? Sa bagay, pag pinagsama si Lipcram at Katana, ang resulta, latana. Kasi ang maging kakambal ni Katana. Yan ang madalas sa iyo ay angle. Pwede nga kayong i-display sa parlor. Ikaw yung before, tas siya yung after. O, nasa isabuhay si Katana ngayon. Isama mo sa bawat prayer para kapag siya yung nag-champion, may pampariban ka sa December. Oh, ganda! Kasi yung face niya, in fairness, makinis, never niya naranasan magka-wrinkles. Yung bigote niya, walang split ends. Kasi lagi niya nilalagyan ng cream silk. Tangina. Oh, ano yan? Oh, lagi mo nilalagyan ng cream silk. Ayaw na ayaw magpagupit, inaalagaan yung bangs niyang parang The Beatles. E paano pag nagpakalbo, mukha siyang logo ng Pringles? Gusto mo ng barang lirikal? Boss, gusto mo ng barang lirikal? Pues pagbibigyan kita, animal. Tsak, maninibago kayo sa akin, parang tulalang naka-semical. Aking written naka-special form na parang decimal. Ngayong tapos na akong magpatawa. Special form, Panoorin nyo kung paano ako maging technical. Ano, game? Baril sa kanan, baril sa kaliwa. Go. O si Tulala, biglang na-conscious. Tanga, may pasalubong akong gun bars at ganti ko to para kay Fetus. Tataniman kita ng bala, ganyan ako magpaka-serious. Yung dala ko, dalawang mahaba, parang Casper at Signos. Kaya sige na, mag-freestyle ka pa! Total, di ka marunong mahiya. Kung diyan ka magiging masaya, pues ituloy mo lang ang pagpapabaya. Kasi oras na matalo kita, mapapaisip ka kung may susunod na laban ka pa kaya. Kung Tulala ka ditong dumating, aligaga ka na mamaya. Time. Zoning 20, Tulala versus Blizzard all 3 rounds. Yun lang, ganun lang.
wag na natin pahabain. Blizzard, nakuha na ni Blizzard yung battle na to first 2 rounds pa lang, especially yung round 1, strongest round ni Tulala yun, at strongest round din ni Blizzard yun. Pagdating sa rounds 2 and 3, parehas silang humina, pero lamang pa rin si Blizzard doon in terms of references, punchlines at linis ng performance. Si Tulala kasi medyo nagramble, nagkaroon ng stutter, ng slip ups, kaya hindi rin talaga nakatulong. Blizzard all 3. First Blizzard, mag-ice pang beses ko na-enjoy niyo yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Bata ng Urado, 4-1. Uy. Mag-iay tayo lahat para kay Blizzard. 4-1. Shoutout sa nila. 4-1? Yan boss, salamat. Salamat, ayun na, nakaraos kahit paano. Salamat sa flip top, kay Boss Arik, tsaka kay No, sa family. Binigay ko kay Blizzard. I love you, kay Boss Arik. Rafael, all 3 rounds, binigay ko kay Blizzard. All 3 rounds. Round 1 pala, binigay ko kay Tulala. 2 and 3 binigay ko kay Blizzard. Round 1 na kasi Blizzard, pero iba kasi yung pinakita ni Tulala no round 1. Hindi yun yung ine-expect ko. So, nakuha niya para sa akin yung round 1. 2 at 3, para sa akin, malinaw na kay Blizzard yun. Mas compose siya sa kung anong ginagawa niya. At syempre, yung mga post ni Tulala, minsan nakala ko sa kaya round 1 Tulala, 2 and 3 Blizzard. Del Candelabra, binoto ko si Blizzard. Siguro judges preference na lang, pareho kasi silang effective, pero mas natripan ko yung mga jokes ni Blizzard. Yeah. Napaka-witty ng mga jokes na props kay Tulala. Solid na lang. Ayun, ako lang mag-isa bumoto kay Tulala. Mahirap siya i-judge per round kasi first 2 rounds parang pantay, tas round 3 parang pareha silang nag-minor. So, para sa akin, pantay yung appeal nila sa crowd. Doon ko na lang binase sa sobrang ganda kasi para sa akin yung ibang sinasabi ni Tulala na para sa akin hindi masyadong naririnig kasi parang comedy yung dating, pero kung papakinggan mo maganda. Doon ko na lang binase para sa akin siya. Para sa akin, Tulala. Ayun, Blizzard versus Tulala, sobrang solid na laban na yun. Siyempre, binoto ko per round. Round 1 binigay ko na yun kay Blizzard kasi although maganda yung simula ni Tulala dahil parang nasimulan niya agad ng ganong kalakas yung enerhiya niya. Then, nung bumanat na sa round 1 si Blizzard mas na-construct niya mas magaganda yung mga angle na pili niya dun sa round 1. Then yung round 2, matik na kay Blizzard din yun kasi nag-choke. Talagang kuwang-kuwa na niya yung tao, sa gamay na yung sa crowd, sa yung connection sa crowd. Then yung round 3, parang yun yung binigay ko na round para kay Tulala kasi ano siya, parang ayun na yung classic na Tulala, yung teatro talaga yung teatro. Yeah. Yung round 3 ni Blizzard kasi parang nabitin ako. So, 1 and 2 para kay Blizzard, then round 3 kay Tulala. Pero props pa rin kay Tulala. OAC, binoto ko pala si Blizzard. Round 1 nagkaroon ng ng pagitan sa kanila kasi akala ko nung una na para kay Tulala yun, pero parang nabawi din ni Blizzard. Although ginawa ni Tulala, marami siyang mga elements or mga entertainment na ginamit niya as midfield, pero ayun nga, nahabol nga ni Blizzard nun sa round 1. So round 2 parang nawawala na rin si Tulala, pero nababawi din. Kaso yung round 2 ni Blizzard is naging maginang, halimbawa yun sa ganun na rounds. And then round 3, ayun na, akala ko kung nagka-technical na nagti-technical na si Tulala. Pero pag nung round na din ni Blizzard, nag-technical din siya, so naging balance yun. Pero pinili ko na lang na ibigay yung laban para kay Blizzard. Yun lang, Blizzard. Okay, so yun lang, no? Parang naman, majority, 'di ba? Majority Blizzard talaga yung battle. At shoutout kay Tulala, ang ganda nung round 1 niya. Hindi lang niya na-maintain hanggang 2 and 3. So sayang. So yun lang. Isa pa tayo. Naku-curious ako sa battle na to eh. Yung next na re-review natin is yung Royal Rumble sa Motus. So, yun. Kaya kasi tayo doon mga umag. Peace out.